Mahirap bang maligtas o makapasok sa langit ang isang tao? Hindi ko sasagutin yung tanong na yan nang base lang sa aking opinion o theory, kundi sasagutin ko yung tanong na yan base sa sinasabi ng scripture. Ngayon, pag-usapang kaligtasan, ito ang sinasabi ng Bible sa Romans chapter 6 verse 23. Ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Walang bayad o libre. Sa English translation, free gift o regalo. Ibig sabihin ng kaligtasan ay regalo o libreng ipinagkakaloob sa isang tao. Ano ba yung gift? Diba hindi naman yun mahirap tanggapin? Hindi naman natin pinagpapaguran yung mga libre, yung regalo, kundi tinatanggap na lang. Ang regalo ay tinatanggap na lang ng tao. Walang hirap mo nang tatanggapin kasi libre nang binibigay sa'yo. Ganun pala yung kaligtasan. Ibinibigay na sa atin ng Diyos, pero nasa atin kung tatanggapin natin o hindi. Kumbaga ang kaligtasan binibigay na lang sa tao. Hindi binabayaran, hindi pinagpapaguran. Ibig sabihin, ang sagot sa tanong na kung mahirap bang maligtas ang isang tao o mapunta sa langit, ang sagot ay hindi. Dahil malinaw sa binasa natin, ang kaligtasan ay sa kagandahang loob ng Diyos at regalo na inaabot na lang sa atin. Pero nasa tao pa rin ang desisyon kung tatanggapin natin o hindi. Meron tayong cooperation o pagpipili. Ngayon, kung gumagawa ka ng mabuti para maligtas, kung nagpapakabait ka para makapasok sa langit, diyan na nagiging mahirap na maligtas sa isang tao dahil hindi ka magiging qualified na makapasok sa langit kung ang basehan mo ay yung pagiging mabuting tao mo, yung paggawa mo ng mga mabubuting gawa. Dahil ito kasi yung sinasabi sa Bible tungkol sa mga mabubuting gawa ng tao. Isaiah chapter 64 verse 6. Lahat tayo'y naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin maruming basahan ang katulad. Ibig sabihin, walang saysay yung mga mabubuting gawa natin sa harapan ng Diyos at hindi tayo magiging qualified sa pamamagitan ng mga good works. Sinabi pa sa Romans chapter 3 verse 23, ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya kung sinisikap mong maligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa mga kautusan ng 10 Commandments na ibinigay ng Diyos kay Moises, hindi ka magiging qualified. Kaya kung nakagawa ka ng kasalanan kahit isa, hindi ka na qualified. Ganun yung pamantayan ng Diyos. Kaya ngayon, kailangan natin ng backer o tagapamagitan. At merong isang tao na nabuhay sa mundo na namuhay ng perpekto, walang bayad ng kasalanan, sobrang kinalulugdan ng Diyos. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sa kaligtasan siya yung backer natin kasi siya lang yung nakatupad, namuhay sa kabanalan, walang bayad ng kasalanan. Siya lang yung namuhay ng perpekto o nakatupad ng lahat ng mga kalooban ng Diyos, ng utos ng Diyos. Kaya kung magtitiwala tayo sa Kanya at sasampalataya sa Kanya o makikipag-isa sa Kanya, doon natin makakamit ang kaligtasan. Titus chapter 3 verse 5. Iniligtas niya tayo, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa Kanyang habag sa atin. Tayo iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo ipanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. Masaganang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Malinaw na sa habag ng Diyos at biyaya ng Diyos kaya tayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya natin. Kung sa biyaya at pananampalataya lang tayo naligtas, ibig sabihin ba nun, sasampalataya ka lang tas ligtas ka na? Tas sinasabi mo na sa sarili mo na pwede ka nang gumawa uli ng kasalanan o mamuhay sa kasalanan. Kung ganyan yung mindset mo sa law of grace, 100% you are going to hell. Sa impyerno ang bagsak mo.
kung ganun yung paniniwala mo. Paano mong masasabi na pinalaya ka na sa kasalanan pero pilit kang namumuhay sa kasalanan? Ibig sabihin alipin ka pa rin o isa kang peke na hindi talaga namumuhay sa'yo o hindi mo talaga tinanggap ang Espiritu Santo. Hindi ibig sabihin na naliligtas ang isang tao dahil sa pananampalataya o biyaya ng Diyos ay meron ka ng lisensya para gumawa ng mga kasalanan. Ang kaligtasan ay may kaakibat na repentance, true repentance o pagbabago. Pagbabago ng desisyon, pagbabago ng isip mo. Kaya kung sinasabi mong ligtas ka na pero normal lang sa'yo yung makagawa ng kasalanan, isa kang peke, impyerno yung bagsak mo. Dahil ang taong merong banal na spirito na namumuhay sa kanya, hindi na yung nagpapatuloy na gumawa ng kasalanan, kundi nagigilty o merong conviction para magbago. Sa madaling salita, hindi na normal sa'yo yung makagawa ng kasalanan. Kaya masasabi mo sa isang tao na tunay siyang ligtas o tunay siyang isang Kristiyano kapag merong banal na spirito o tinanggap mo ang Espiritu ng Diyos at ang access, tulad ng sabi ko kanina, ang susi para matanggap ng isang tao ang Espiritu ng Diyos ay sa pamamagitan ng genuine faith sa ating Panginoong Jesucristo o yung libreng regalong ipinagkakaloob ng Diyos sa tao. Ang isang palatandaan sa tao na siya ay ligtas ay yung naipanganak na siya sa Espiritu o reborn in Spirit sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Kaya hindi lahat ng mga nagsisimba, hindi lahat ng mga pumapasok sa church, nagbabasa ng Bible, nagpipray, ay talagang na-reborn in Spirit. 75% ng mga nagsasabing sila ay Kristiyano ay hindi talaga naipanganak sa Espiritu o na-delay, spiritually delay. Dahil sabi sa Bible, ang banal na Espiritu ay nahahadlangan ng isang tao. Kaya kung ang puso mo ay matigas, hindi nakikinig sa conviction ng Holy Spirit, magkakaroon ng spiritual delay. Hebrew chapter 3, kaya tulad ng sinabi ng Espiritu Santo, kapag ngayon ang tinig ng Diyos ay narinig ninyo, huwag pagtigasin ng inyong puso. Kaya kapag usapang kaligtasan ay madali lang, pero hindi lahat ng tao pare-pareho ng response sa libreng kaloob ng Diyos. May mga taong nagre-reject. Maraming mga tao sa panahon natin ngayon ang nire-reject o hindi tinatanggap ang libreng kaloob ng Diyos na nakaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nasa atin pa rin ang desisyon. Meron tayong cooperation kung anong response natin. Kahit na gano'n na lang kadali maligtas dahil isa itong regalo na inaabot na lang sa tao. Pero hindi lahat ng tao kayang tanggapin. Ang daming taong sobrang kinapopuotan, pinabastos ang salita ng Diyos, ang Christianity. Kung ang isang tao ay nire-reject ng ating Panginoong Jesucristo, wala na magliligtas sa kanya.